Amoy mo ba? Isang kakaibang bango. Mukhang galing sa stall ng pumada. Gutom ka na, kain na, sayang. Nakikitira lang din ako. Kundi, uwi sana kita. May ganitong pusa rin kami nung bata. Kaso, may allergy ako, kaya pinalayas. Ubo! Ubo! Ako, napakain ng pusa. Di ko kayo napansin. Ano titingnan nyo? Gusto ko ang recipe ng pomada. Ha? Recipe ng pomada. Magpresyo ka. Di ko ibebenta. Sorry, padalos-talos siya. Di ako makahinga ng amoy. Pero naamoy ko ang pumadang to. Mahalaga to sa akin. Kaya gusto kong bilhin ang recipe para subukang magamot ang ilong ko. Di binibenta ang recipe. Pero, libre na to. Sana gumaling ka agad. May enforcer! Muning, sa susunod. Interesante. Alamin mo siya? Opo. Uncle Ben, nandito na ako, binilhan kita ng paborito mong kastanyas. Mainit pa to. Huwag gagalaw. Ikaw na may demensya. Matapang ka ba? Mayos ka nga. Huwag gagalaw. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Mama! Uy, nandito na si Lou. May dala pang kastanyas. Anong ginawa mo kay Mama? Sabi niya kati siya. Kinamot ko lang. Bakit? Lou, sinungaling siya. Nakita ko mismo. Ayaw niya. Pinilit mo pa. Kamot ba yun? Lou, kalma ka lang. Tinulungan lang ni Papa si Tita Rosita ayusin damit niya. May demensya ang mama mo. Anong gagawin ni Papa? Lou, ayos lang si Mama. Di masakit. Ma, sabihin mo, anong ginawa niya sa'yo? Saan ka nasugatan? Saan ka nasugatan? Wala. Tara, punta tayo sa presinto. Mag-report tayo. Lou, tama na. Pamilya tayo. Di ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Halika, makinig ka. Magluto ka muna. Pagkatapos kumain, isasama natin si Tita Rosita bumili ng damit sa tabi. Okay ba? Oo nga. Gusto mo pa bang pumasok sa pamilya namin? Umayos ka at pagsilbihan kaming mag-ama. Marilu, baliw ka ba? Binuhusan mo pa tatay ko! Benji, muna nang dauhin ko rito si nanay. Bawat piso na kinita ko sa tindahan ay napunta sa bulsa mo. Naging alipin kami ng pamilya mo. Nagluto at naglaba. Ginawa ko ang lahat ng to dahil nangako ka na ipapagagot si nanay sa Maynila. E paano ang tatay mo? Sinamantala niya ang sakit ni nanay na wala sa sarili at minanyak niya. Nakita ko ngayon. Pero paano kung di ko nakita? Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang magwala rito! Gusto mo lang bang sumandal sa pamilya namin para ipagamot ang tangang nanay mo? Pinagbigyan ka namin, pero di ka nagpasalamat at nagmamalagi ka pa? Ben! Kung di mo siya tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ka anak ko! Balik ka rito! Tita! Bitawan mo anak ko! Tita! Ay! Tita! Papatayin kita! Matandang bruha ka! Tinuturuan ng leksyon ng anak ko ang babae. Anong pakialam mo? Matanda ka! Dahil di mo tinuruan ng leksyon ang anak mo, kaya siya! Hindi ako yan! Ma, ayos ka lang ba? Ma! Kusa siyang gumalaw at natumba! Ma,
Ayos ka lang ba? Ayos lang si Ma. Matanda na yan. Anong mangyayari sa kanya? Ma, tara. Punta tayo sa ospital. Sa ospital? Ba't pa kailangan? Ayos lang siya. Binuhusan pa ako ng maruming tubig. As if. Marilu, sobra ka na ngayon. Lumuhod ka ngayon. Humingi ng tawad kay tatay. Hindi, ang sakit ng nanay mo, hinding-hindi ko na ipapagagamot. Iwan mo na lang sa probinsya para tuluyang mabulag. Ha! Benji! Kung magpapakasal tayo, nanay ko rin ang nanay mo. Paano mo nasabi yan? Mag-sorry ka na. Kundi, wag na tayong magpakasal. Dalhin mo na ang baliw mong nanay at bumalik sa lungga nyo sa probinsya. Gusto kong bumalik sa probinsya. Huwag nang ipagkamot. Uwi na tayo. Ma. Lu, gusto ko nang umuwi. Sige. Ma, uwi na tayo. Alis na tayo. Teka, Marilu, isipin mong mabuti. Paglabas mo, hintayin mong lumala ang sakit ng nanay mo hanggang di ka na niya makilala. Benji, ang nanay ko ang kahinaan ko. Pero, hindi ito dahilan para kontrolin mo ko. Lu, walang silbi si nanay. Pabigat lang ako sa'yo. Ne, huwag mong sabihin yan. Nilalami ka ba, ne? Magpakasal ka sa akin. Papagamutin ko ang nanay mo. Magpakasal sa'yo? Di nga kita kilala. Santos Corporation. Ramon Santos. Nalaman ko na, si Marilu Santos siya. Para gamutin ang Alzheimer ng nanay niya, lumipat sa Maynila at sumandal sa first love na si Benji. Nagpakabayani sila sa pamilya ni Benji at ang kinita niya sa pagtitinda, kinuha lahat ng pamilya ni Benji. Ang sabi ko'y pumada. Bakit ito mga peke di ko naamoy? Kinuha ng eksperto sa pabango at doktor nyo, baka di sa pumadang susi, kundi sa gumawa nito na si Marilu Santos mismo. Marilu Santos, dahil kaya mo kong gamutin, lumapit ka sa akin. President Santos na sobrang yaman? Gusto mo kong pakasalan? Bakit? Ano pa ba? Gusto ka niya. Gusto. Gusto niya ako? Huwag kayong magkamali. Sabi ng doktor, ang susi sa paggaling ng pangamoy ko ay hindi ang ginawa mong gamot, kundi ikaw mismo. Bukod sa espesyal mong amoy, may amoy ka rin ng pusa. Kaya pakasalan mo ko. Manatili ka sa tabi ko bilang asawa para tulungan ako magamot. Ayoko! Huwag agad umayaw. Bilang kapalit, hihingi ako ng sikat na doktor para gamutin ang nanay mo. Alam mo naman, hindi na magagaling ang Alzheimer's. Pero ang doktor na yon, kaya niyang gumawa ng himala. Pag-isipan mo, pakasalan mo ko. Ayos na manugang. Gusto ko itong manugang. Kalma, Ramon. Kaya mo lang amuyin ang amoy niya. Araw-araw mo na yan amuyin. Opo, groom, lumapit pa sa bride. Bride, itingin mo pa. Smile. Ready? Tingin sa camera. Ready. 1, 2, 3.
Dahil tapos na ang proseso, tutuparin ko ang pangako ko. Naayos ng appointment sa doktor. Pag stable ng nanay mo, alis agad tayo. Nagawan niya nga. Salamat, Boss Ramon. Mrs. Ramon, sa akin, wag nang magpasalamat. Mrs. Ramon, hanggang kailan ba tayo sa posisyon to? Pwede mo na akong bitawan? Uwi tayo. Ipapakilala kita sa tatay ko. Pa, anong oras na? Asan ang pagkain? Gutom na ako. Pagkain? Ang walang hiyang si Mary Lou. Wala nang balita. Sinong magluluto? Ako. Pa, may sakit kayo sa baga. Huwag kayong magalit. Pero, ang sakit nyo, may lunas na. Di ba sabi mo, walang lunas? Wala lang silang koneksyon. Nakuha ko ang appointment sa sikat na doktor. Ang sakit na to, kaya gamutin ni Mang Ernesto. Ang galing! Ang galing talaga ng anak ko! Marilu Santos! Umuwi pa siya! Umuwi nga ang walang hiyang yon. Alam kong di siya tatagal. Pa, tingnan nyo ang gagawin ko sa kanya. Teka. Papuntahin mo ang tangang nanay niya. Isama mo rito. Di niya kaya magsilbi sa ating dalawa. Tsaka, sa ugali niya, disiplinahin mo ng husto. Pagpasok niya, ipag-utos mong lumuhod at mag-sorry. Huwag mag-alala pa. Ngayon, tsak na matututo siya. Alis na ako! I-video ko to. Tingnan natin ang walang hiyang yon kung paano lumuhod at magmakaawa. Kami lang ni Papa sa bahay. Medyo makulit siya, pero mabait siya. Huwag kabahan. Baka mas mabuti kung kami ni Mama ay mag-upa na lang sa labas. Paano ko hahayang ang asawa at biyanan ko ay tumira sa labas? Mag-asawa na tayo. Tsaka kung di tayo magkasama, paano mo ako gagamutin? Ako. Sa sunod ako. Oh, alagaan ko kayo ni Mama. Pa, nasaan yung sinabi mo? Wala man ng tao rito. Ay, kakaiba. Nakita ko talagang likod niya. Kamukang-kamuka ng bruhang si Mary Lou. May problema na bang mata ko? Mon, sino sila? Pa, siya si Mary Lou Santos. Bagong asawa ko. Siya si Tita Rosita. Ina ni Lou. Di mo man lang sinabi. Alam kong pinakilala ko sa'yo ang ilang mayamang babae, pero ayaw mo man lang silang makita. Miss Mary Lou, saan ka ba galing? Galing ako sa probinsya. Hindi ako mayaman. Mon, ang pagiging asawa ng Santos Corporation, hindi basta-basta kayang gampanan. Lou, takot ako. Ayos lang. Tito, isipin niyo pong katulong lang ako. Kaya ko po lahat ng trabaho. Pakiusap, huwag niyo po kaming paalisin. Pa, asawa ko si Marilu Santos. Pamilya na natin si Tita Rosita. Tahanan na nila rito. Pa, asawa ko si Lou. Pamilya na natin si Tita Rosita. Tahanan na nila rito. Ang galing niya tanggapin ako ng walang pag-aalinlangan. Kain muna tayo.
Naamoy ko pala ang amoy ng sabon mo. Di ba sabi ng doktor, wala ka ng pang-amoy? Maliban sa'yo lang ako makakaramdam ng amoy. Upo ka. Ako na magpupunas. Ako na lang po. Baka mabasa damit mo. Di na mababasa to. Boss Ramon, matagal na kayon hinihintay. Mang Ernesto, ito po ang asawa ko, si Merilu Santos. At ang biyenan ko, si Mrs. Rosita. Ma, Siya po si Doc Ernesto. pasensya na, Doc Ernesto. Huwag mag-alala, matandang ginang. Ang lagay nyo ay pinaliwanag na ni Boss Ramon. Gagawin ko ang lahat para kay Mrs. Santos na maging malusog ang ina niya. Salamat. Benji, Elsa, dito ka. Renta lang. Renta lang pala. Balita ko, yung first love mo sa probinsya, nandito na. Para sa kanya to? Sino sila? Sila, yaya namin maglilinis at magluluto. Anong first love sa probinsya? Huwag kang ganyan. Sabi ng lahat eh. Ang isang tulad niya mataas sa katayuan. Ay kaya mo din bukas palad na aminin sa lahat ng pagkatao namin ni Mama. Pero si Benji, tingin niya na tayo dumi sa kanya at mga alipin na itinatago. Dalhin ko muna sila sa kwarto. Saka na natin pag-usapan ang order ng gamot. Sige, Unahin niyo muna ang trabaho. Ako na sasamahan si Mama. dito na lang ako maghihintay. Pa, si Mang Ernesto, isang pasyente lang sa isang buwan. Ang pagkakataong to, bihira lang. Yung sakit nyo, na yon, tiyak nagagaling. Ang galing talaga ng anak ko. May koneksyon. Kaya niyang makakuha ng slot kay Mang Ernesto. Tara! Hello, Mrs. Santos. Ayos na po ang lahat. Simula na po ng check-up. Marilu Santos! Atong matandang yun. Bakit sila nandito? Sumunod po kayo. Marilu Santos! Ayaw umuwi. Nasiran ka na ba? Marilu, nasaan ka nitong mga araw? Bakit di ka sumasagot? Wala ka ring reply. Ha? Ma, sa kwarto na tayo. Aba, Benji. Tama ba narinig ko? Marilu, baliw na yata sa pagpapagamot sa nanay niya. Pati klinika ni Mang Ernesto. Pumasok pa. Marilu! Umuwi ka na sa akin. Makapag-isipan ko na ipaggamot ang nanay mo. Pag nagulo mo pa to, maantala ang gamutan ni tatay. Lagot ka sa akin. Bitawan mo ako! Benji, linawin ko sa'yo, wala na tayo kinalaman sa isa't isa. Ma, tara! Pasok na tayo! Dok, huwag kang magpaloko sa kanila. Ang mag-ina na to, mga mahihirap lang. Nagpapanggap silang mayaman para gamutin ni Mang Ernesto. Ano? Magnanaka? Halamin ko muna. Hara! Uy! Walang hiya ka! Tatakas ka pa? Bitawan mo ko! May number po kami rito! Tweh! Ang galing mo magyabang! Alam mo bang ang number ni Mang Ernesto ay sobrang hirap makuha? Si Benji nagtanong sa maraming tao at nag-abala ng matagal para lang makakuha ng number. Ikaw, isang probinsyana, walang pera, walang koneksyon. Gusto pang gamutin ni Mang Ernesto? Asa ka pa? Benji, pag pinagpatuloy pa nila to, baka mainis si Mang Ernesto. Paano kumantala ang gamutan ko? Halika! Sabi ng halika! Bitawan mo ko! Mehiya ka pa ba? Bitawan niyo ko! Benji, bitawan mo ang nanay ko! VIP siya ni Mang Ernesto! Haba, VIP? Di halata. Ang matandang to, mahalaga pala? Sige nga, sabihin mo. Yaya ba yan ang aling opisyal? Marilu, bakit ka nagkaganito? Sumama ka na sa akin pa uwi. Huwag mong pigilan ang paggamot sa tatay ko, ha? Ayo ng anak mo. Pambihira lang kayong maglingkod. Di kayo makakatakas sa amin. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Tara, sumama ka sa akin. Pito! Huwag mag-alala, Boss Ramon. Ang biyenan nyo, gagawin ko ang lahat. Pero sabi nyo, ang pabango ng asawa nyo ay naamoy nyo. Nakakamanga talaga yon.
Sana'y may pagkakataon na matuto sa asawa nyo. Dok, may gulo po. May dalawang dumating. Sinasabing manloloko sila Mrs. Santos at matandang ginang. Nag-aaway na po sila. Kalokohan! Dalhin mo ko dun! Anong nangyayari? Makinig kayo. Mga manlulokong to. Nagpapanggap na mayaman. Para kamutin ng mga Ernesto. Mga malalanding babae lang yan. Nung nasa bahay kami, nilalandi pa ako. Kalokohan! Ikaw ang sinamantala ako at minanyak ako! Nagsisinungaling ka pa! Benji, papatulan kita! Lalabanan kita, Benji! Benji, bitawan mo ako! Tigas ang balat ng nanay mo. Ano kung bugbugin ng tatay ko? Badbagin kita! Sumama ka na sa akin pa uwi para tumigil ang tatay ko. Ang sama ng manluloko. Nag-scam pa si Mang Ernesto. Totoo ba ang sinasabi niya? Kahit manloloko pa, sobrang tinde ng bugbog. Anong tindi? Ang mga mandulokong yan, kailangan lang bugbugin para tumino. Tama lang! Palayasin sila para di madumihan ang lugar ni Mang Ernesto. Bitawan mo ako! Iligtas niyo ang nanay ko! Pakiusap, iligtas niyo ang nanay ko! Mon! Tulungan mo ako! Mon, nasaan ka? Marilu Santos, nabaliw ka na ba sa pag-angat? Si Boss Ramon ng Santos Corp, akala mo ba aabot ka? Kahit hubaran mo pa sarili mo, di man nang titingnan ni Boss Ramon ang klaseng babae mo. Tandaan mo, tutulungan ka pa? Nay! Tigil! Tijal! Ayos ka nang ba? Nasugatan ka ba? Ayos lang si Ma. Sino nagugulo sa klinika ko? Mang Ernesto, sila po yan. Nagpapanggap na biktima. Oo nga. Nagaway pa sila sa klinika nyo. Sinong nagsabi? Siya po. Wala akong sinabing mali. Ang babaeng to, girlfriend siya ng anak ko. Nakatira sa amin. Ang babaeng to, nung nasa bahay kami, lagi pa akong nilalandi. Sila mag-ina, parehong malang kwenta. Ang kapal mong siraan si Mama! Kami ni Mama, ilang taon na pakabayanin sa inyo. Tapos inaabi mo pa siya! Silang mag-ina. Ganito ba sila tinrato sa pamilya Benji? Walang hiya ka! Ang tapang mo! Ang lakas ng lobong saktal ako! Benji, hahayaan mo ba walang hiyang to na saktan ng tatay mo? Array! Sinong susubok? Batra ka tumanga ka! Hulihin mo na siya! Dalhin sa presinto! Opo. Sabi ko na eh. Nayon, alam mo na mali mo? Huli na! Miss, hulihin mo na ang manlolokong yan. Aray! Aray, masakit! Masakit! Dok, bakit niyo ako hinuhuli? Pasyente ako ni Mang Ernesto ngayong buwan. May number ako. Oo? Pasyente ko ngayong buwan. Tingnan nga natin. Nasaan ang number mo? Tingnan nyo. Bakit ko kayo lolokohin? Sila ang manloloko. Lapastangan! Inopya mo pa ang number sa klinika ko. Akala mo ba sa matandang to ay bulag na? Mang Ernesto! Mang Ernesto, mali po. Mali po ang lahat ng ito. Ang number ko ay anak ko. Ang kumuha sa ibang paraan. Paano magiging peke ito? Benji, magsalita ka naman. Number. Ako ang gumawa. Ano? Dalhin nyo na silang dalawa! Ramon Santos. Presidente siya. Ba't sinusuportahan si Rosita? Ang matandam yun. Si Marilu, sinaktan din niya ko. Peke rin ang number niya. Bakit hindi niyo din siya hulihin? Si Nanay Rosita, ang tanging pasyente ng master ko ngayong buwan. Ikaw naman duloko, ang tapang mong siraan siya. Ano? Pasyente siya ni Mang Ernesto ngayong buwan? Paano nangyari yun? Ma'am, pasensya na po. Nauto na po kami ng dalawang manloloko. Pasensya na po. Oo nga po. Patawarin niyo na po kami. Huwag niyo po kaming ipataboy. Di po kami karapat-dapaging pasyente ni Mang Ernesto. Pero ang number ng ibang doktor, pinaghirapan din po namin bago nakuha. Ang dalawang manlolokong to, sobrang walang hiya. Ang tapang nilang guluhin ang klinika ni Mang Ernesto. Dalhin agad sila sa presinto. Tara! Mrs. Santos, sa nangyari kasalanan ng klinika, ako mismo ang mag-e-examine sa matanda. Napala, Mrs. Santos, marunong ka raw sa paghalo ng pabango. May lumang reseta ako rito at may dalawang sangkap. Pwede bang pakiusapan na suriin mo pag may oras ka?
Uwe, ang bruhang si Marilu, ilang araw lang nawala. Bakit biglang nagmamalaki? Tingin mo, baka may iba na siyang lalaki? Imposible. Sa tabi niya, ako lang ang lalaki. Ako ang nagluwas sa kanya. Wala ako. Sino pa hanapin niya? Malay natin. Basta, wag mong hayaang maginhawa sila ng matandang yon. Ara! Ang bango, Lu. Ang galing mo magluto. Mon, kaya mo nang makatikim. Lu, ikaw ang tunay kong doktor. Ngayon, pati ang luto mo, nahikilimutan ko na. Ang galing, Mon. Nakikilimutan mo ng pagkain. Anong gusto mong kainin? Lulutuin ko lagi. Nako, biyenan ko. Tingnan mo si Lu. Ang maalaga niyo kay Mon. Huwag kayong magpapagod. Pamilya tayo. Wala tayong pagpipilian. Sige, salamat Mon. At nakita si Mang Ernesto. Ang sakit ni nanay kaya mabilis gumaling. Na pala, Nay, samahan kita kay Mang Ernesto bukas. Ang kondisyon ng matandang ginang mas mabilis gumaling kaysa inakala ko. Heto ang bagong reseta. Pasensya na, kunin mo sa botika. Ma, dito ka lang. Babalik ako agad. Tulong! Tulong! Tayo! Ano nangyari? Tayo! Dahan-dahan! Huwag kang gagalaw. Dalhin kita sa doktor. Ayos lang ako, Ya. Salamat. Wala yun. Dalhin kita sa doktor. Tingin mo, dahil fake ang number natin noon, baka yung mga tao sa klinika, ayaw na akong gamutin. Huwag mag-alala pa. Ang kinuha kong number ngayon ay kay estudyante ni Mang Ernesto. Totoong to, kahit di tuluyang magamot ang sakit mo, mas mabuti na to kaysa di gamutin. Sige, tingnan ko nga kung saan ang kwarto. Tara. Marilu Santos. Ben, tingnan mo kung si Marilu Santos yan. Si Marilu nga. Bakit nakayakap siya sa matanda? Iba to sa nakaraan. Mukhang nga malanding yan. May bago na namang lalaki. Sino kayo? Ano ginagawa niyo rito? Mali. Tara! Anak, salamat sa pagligtas. Anak, Ayos ka lang? okay na. Salamat sa dalagang to. Salamat. Mukhang itong si Marilu. May matandang mayaman na nga. Ang malanding babaeng si Marilu. Niloloko pa ako. Tingnan natin ang gagawin ko sa kanya. Tara. May vertigo po ang matanda, kaya bigla na lang sumasakit. Bakit naiwan niyo siya mag-isa? Sorry po, napabayaan ko siya. Pasensya na po. Nandito na ang pamilya. Mauuna na ako. Teka lang po. Niligtas niyong tatay ko. Di ko pa po alam ang pangalan niyo. Di pa po ako nakakapagpasalamat. Wala yon. Kahit sino, tutulong din. Siya si Miss Marilu. VIP siya ng master ko. Palita ko, ang galing niya sa paggawa ng pabango. Paggawa ng pabango? Tay, baka nagkakamali lang tayo? Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Marilu na maghanap ng iba? Nakita mo naman, yakap siya na matandang yon. Ang lapit nila. Para sa akin, malandi talaga yan si Marilu. Maghanap ng lalaki, sige. Pero matandang 70 o 80 anyos pa. Baka may lalaki na talaga siya. Eh di hindi na niya tayo asikasuhin. Hindi pwede, tay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan bumalik agad si Marilu. Ang bilis naman. Tingnan mo yan. Marilu. Ay naku, ipagluluto ko sana ng sweet and sour ribs si Mon ngayon. Nakalimutan ko ang ribs. Ma, umuwi ka na. Bibili lang ako ng ribs. Uwi na ako para dalhin ng gamot.
Marilu, saan ka ba nagpunta nitong mga araw? Saan pa ba? Naghanap ng lalaki at nagpakita ng katawan. Bakit? Bakit mag-isa ka lang ngayon? Asan ang matanda? Matanda? Marilu, isa ka talagang malandi. Di ba sapat ang pagmamahal ko sa'yo? Napalakas lang ang hawak ko sa'yo. Tapos sa labas ka naghanap ng 80-year-old na matanda. Ang cheap mo talaga, no? Benji, huwag kang mag-imbento. Anong 80-year-old na matanda? Makasigaw dito. Uy! Makinig kayo. Ang babaeng to, girlfriend siya ng anak ko. Dahil lang sa sagutan, tumakbo siya palabas at naghanap ng matanda. Oo nga. Ang ganda-ganda ng babaeng to. Kailangan bang maghanap ng matanda? Mukhang inosente pa naman siya. Di mukhang maghahanap ng matanda. Hindi. Huwag maniwala. Sinisiraan niya ako. Paano ka sinisiraan ng tatay ko? Nakita namin ang tatay ko. Nung niyakap ka ng matandang yon, di ka man lang lumaban. Ang ganda-ganda ng babaeng to. Naghahanap talaga ng matanda. May maayos na katawan. Bakit di magtrabaho ng maayos? Pinili pang maghanap ng matanda. Mga kabataan ngayon. Ay nako. Tama. Kasal na ako. Pero di sa matanda. Naku, ipagluluto ko sana ng sweet and sour ribs si Mon ngayon. Nakalimutan ko ang ribs. Ma, umuwi ka na. Bibili lang ako ng ribs. Uwi na ako para dalhin ang gamot. Marilu, Saan ka nagpakalugaw nitong mga araw? saan pa ba? Naghanap ng lalaki para sumiping. Bakit mag-isa ka ngayon? Asan ang matanda? Matanda. Mary Lou, isa ka talagang aso! Di ba sapat ang pagmamahal ko? Napadaan lang ang kamay ko sa'yo. Tapos sa labas ka naghanap ng 80-year-old na matanda! Ang babaero mo, ano? Benji, huwag kang mag-imbento. Anong 80-year-old na matanda? Ba, may sigawan? Uy! Makinig kayo. Ang babaeng to, girlfriend ng anak ko. Dahil lang sa sagutan, tumakas siya sa labas at naghanap ng matanda. Oo nga! Ang ganda-ganda ng babae, bakit naghahanap ng matanda? Mukhang inosente ang babae. Di mukhang maghahanap ng matanda. Oo nga, wala akong ginawa. Huwag kayong makinig sa kanya. Sinisiraan niya ako. Paano ka sinisiraan ni tatay? Kami ni tatay ang nakakita. Nung nyakap ka ng matanda yon, di ka man nang lumaban. Ang ganda-ganda ng babae, naghahanap talaga ng matanda. May maayos na katawan. Bakit di magtrabaho ng maayos? Pinili pang maghanap ng matanda. Mga kabataan ngayon, hay naku! Oo nga. Kasal na ako. Pero di sa matanda. Kawawa naman si Benji. Ang daming binigay sa kanya. Tapos, ganito lang ang sinapit. Ayan na. Isipin na lang malas ako. Benji, sabi ko, wala akong matandang asawa. Ang asawa ko ay hindi nyo kayang abutin. Hindi nyo kayang abutin! Ikaw, sinong matinong lalaki ang magkakagusto sa'yo? Ibig sabihin, hindi ako matinong lalaki? Mon! Bakit ka nandito? Sabi ni Mama, may nangaawaway sa'yo, kaya pumunta ako. Sino ka? Hindi ba siya ang presidente ng Santos Corp? Si Ramon Santos. Boss Ramon, yung sinabi nyo kanina, anong ibig sabihin? Ako, si Ramon Santos, ang asawa ni Mary Lou Santos. Benji, di ba? Sabi mo, di ako matinong lalaki. Boss Ramon, di nyo pwedeng pakasalan si Mary Lou. Probinsyana lang siya. Sino man pakasalan ko, kailangan pa bang pumayag ka? Boss Ramon, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Mario Santos, mas maayos pa palang buhay mo sa akin ang isang hamak na tulad mo. Paano ka magiging asawa ng presidente? Mukhang ang pagkakakulong nyo ay di kayo natuto. Gusto nyo palang mag-imbento, no? Ipapahandle ko sa legal team ng Santos Corp para matuto kayo. Legal team ng Santos Corp? Kung matatalo tayo sa kaso, malaki ang babayaran natin. Boss Ramon, mali po. Ikaw,
Mag-sorry ka na kay Boss Ramon. Wala tayong pambayad sa kaso. Pa, halata namang may matandang lalaki si Mary Lou. Bakit ako magsasorry? Ayoko! Anong matandang lalaki? Oo nga, silang mag-ama kanina. Sabi nila, kabit ng matanda ang asawa nyo. Oh, malinaw naming narinig. Parang totoo pa naman. Nakita ko mismo. Sa klinika ni Mang Ernesto, may matandang yumakap sa kanya. Yung matandang yun, may anak pa! Kukuha sana ko ng gamot ni nanay. Natawa yung matanda, kaya tinulak ko sa klinik. Naglilikas pala siya. Pag ang tao, marumi ang budi. Lahat ng nakikita ay marumi. Marilu, wala ka bang ginagawang kalokohan sa matandang yon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta sumama ka sa akin pa uwi at magsama tayo ng maayos. Ipagpapalagpas ko na parang walang nangyari. Benji! Ang dumi mo! Asawa na ako ng iba! Huwag mo kong guluhin! Tama na. Pa, di pwedeng ganito na lang. Isipin mo nung dati kung anong ginawa natin kina Lou at nanay niya. Ngayon nakabingwit sila kay Boss Ramon. Tsak nagaganti sila sa atin. Di natin siya pwedeng hayaan na makasal sa mayaman. Lou, mabuti na lang umangat ka. Pero di mo pwedeng itanggi ang relasyon nyo ni Ben. Mula sabi ka palang kasama mo siya. Dinala ka rin niya sa syudad. Manugang ka na ng pamilya, Benji. Diba sabi mo girlfriend lang? Bigla na lang, naging manugang na. Oo nga, girlfriend lang siya ng anak mo. Hindi siya binili nyo. Anong pakialam nyo? Sina Marilu at nanay niya, ilang taon kumain ng lebre sa amin. Kung di manugang ko, papakainin ko ba sila? Sina Lou at biyenan ko ay nagdusa sa pamilya Benji at pinalayas pa nyo. Anong karapatan nyo na sabihing manugang siya ng pamilya Benji? Di pwede. Di ko hayaang mapakasal si Mary Lou sa mayaman. Hindi. Lou, napagalit lang ako. Di ko dapat sinabi yun. Patawad na. Sasamahan ko na kayo ni nanay pa uwi. Uwi na tayo. Okay ba? Benji! Si Lou ay asawa ko na. Subukan mong hawakan siya. Pa, umiwas na lang tayo. Uwi muna tayo. Mag-usap tayo sa bahay. Tara! Lou, napi ka. Hinihintay na tayo ni na mama at papa. Uwi na tayo. Ang sikat na boss na yan. Palang lambing pala. Spoiled ang asawa niya. Ang ingki ko. Lou, sa dalawang bulb na to, pareho ba ang formula? Yung isa sandalwood, yung isa osmanthus. Di pareho ang formula. Bakit? Mali. Sa dalawang bar na to, may amoy na di sandalwood o osmanthus. Kakabalik lang ang pang-amoy mo, kaya lahat ng amoy ay bago sa'yo. Huwag mo nang isipin. Teka, Lou. Wag kagalaw. Amoy mo yan? Ha? Mon, Lou, kain kayo ng prutas. Prutas? Sabi ko na nga ba, prutas ang dala ni Lou. Nakakaabala ka naman, tuloy lang. Mali po. Mali po kayo. Sabi mo kanina, anong amoy ko? Ibig kong sabihin, sa dalawang pumada na to, parehong may amoy mo.
Salamat sa pabligtas niyo, Mang Ernesto. Nakita mo siya papunta sa klinika ko. Tanda na yan. Pero Lou, usapan natin. Hindi libre ang pagligtas dito. Tulungan mo kong amuyin ang huling sangkap ng reseta. Sumang-ayon na akong amuyin yan. Bakit ako babawi? Halika, ibaba mo sa sahig. Tingnan kung makalakad. Uy, ayos na. Mang Ernesto, cute talaga kayo sa paggamot. Na pala, Mang Ernesto, Simon. Sabi niya na sa iba't ibang pabangko ko, parehong amoy. Sabi niya nasa akin din daw yon, pero di ko maamoy. Baka may problema na naman sa pang-amoy niya. Imposible ang pagkawala ng pang-amoy ni Boss Ramon. Pagkakilala sa'yo, lalong nagulat ako sa paggaling niya. Baka ang naamoy niya ay hindi ang mundong ito, kundi ikaw. Master, may babaeng dumating. Tinanong kung may nakita kaming pusa. Pusa? Muning! Muning! Bakit na lumabas, Muning? Natakot si Mama. Salamat. Salamat sa pagkuha kay Muning. Baka nahulog siya sa mataas na lugar. Nasugatan ng binti. Pinagamot siya ni Mang Ernesto. Alagaan mo siya pag-uwi. Salamat, Mang Ernesto. Ano pong gamot ang ginamit niyo? Pwede po bang bumili? Di ko to mabibigay sa'yo. Ito lang ang meron ako. Hihintayin ko pang amuyin to ni Mrs. Santos. Sa pag-amoy mo lang, nakikilala mo ang sangkap. Gusto mo bang maging eksperto sa pabango? Ako? Gusto mo bang maging eksperto sa pabango? Ako? Ako, kaya ko lang gumawa ng scented balm. Pero ang pagiging eksperto sa pabango, hindi ko kaya. Pero may talento ka ng isang top eksperto sa pabango, ang ilong mo. Ako ang presidente ng Samahan ng mga Eksperto sa Pabango, Lani Cruz. Kung payag ka, gusto kitang imbitahan sa pambansang paligsahan ng paghalo ng pabango sa susunod na buwan. Ako, di ko talaga kaya... Subukan mo na ngayon. Tingnan natin kung kaya mong amuyin ang huling sangkap sa pumata. Kung maamoy mo, sumali ka na. May talento ka at gusto mo gumawa ng pabango, bakit di mo subukan? Sige. Baka ito. Chris, kunin ang gamot sa reseta. Gawing pomada. Opo, sige. Ayos na po. Naku, Lou! Ang galing ng ilaw mo! Setting ito. Ang pumadang ginawa at ang pamana ng ninuno ay pareho sa lahat ng aspeto. Miss Marilu, ang galing ng talento mo, hindi mo dapat itago. Sige. Susubukan ko. Eksperto sa pabango. Sa wakas, magkakaroon din ako ng marangal na trabaho. Aba, si Mrs. Santos ba to? Bakit? May dala kang ulam. Nagpakasal sa mayaman para maging kusinera. Marilu Santos, ang maging asawa ng mayaman ay hindi para sa tulad mong mahirap. Sa tingin ko, mag-sorry ka na lang sa tatay ko. Isasama pa rin kita pa uwi. Bibigyan kita ng maayos na trabaho. Magpakasal tayo ng maayos. Anong masama doon?
Ben, gusto ko maghanap ng mas stable na trabaho. Kahit malaki kita sa pagtitinda, pero hindi stable ang kita. Pag umulan, wala man lang customer. Wala kang kakayahan, wala kang diploma. Maghahanap ka ng trabaho, sinong kukuha sa'yo? Maswerte ka na nga at may pangtitinda ka. Buong araw, marami kang iniisip. Di kailangan. Ikaw, nagpakasal ka lang sa mayaman. Ang yabang mo naman. Baka malugi pa yan. Magmumukmo ka na lang. Kung ganyan ka mag-alala sa asawa ko, punta ka sa kumpanya, tanungin mo. Mary Lou Santos, huwag kang magyabang. Ang trabahong ibibigay ko, di mo makukuha mag-isa. Sales lady, di ba gusto mo ng pabango? Doon, may mga sikat na pabango na di mo pa nakita. Kailangan ko pa bang magpasalamat? Ang mga gusto ko, kaya ako makuha. Di ko kailangan ng tulong mo, Benji. Mary Lou Santos, nagmamalinis ka pa. Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Para maging sales lady, kailangan ng diploma. Sa sarili mo lang, makakapasok ka? Tingnan natin. Pag-uwi mo ngayon, kinulong mo ang sarili sa study room. Anong tinitingnan mo? Mayo sa klinika ni Mang Ernesto, nakilala ko ang presidente ng Samahan ng Pabango, si Lani Cruz. Sabi niya, sa komplikadong paghalo ng pabango, nakikilala ko ang sangkap. May talento raw akong maghalo ng pabango. Inimbitahan niya akong sumali sa gaganapin sa susunod na buwan na pambansang paligsahan ng pabango. Alam ko naman na para lang pasalamatan ako sa paghahanap sa pusa niya. Mary Lou, yung expertong sinabi mo, kilala ko. Mahal niya ang paghalo ng pabango na parang buhay niya. Inirekomenda ka niya sa paligsahan dahil magaling ka. Hindi dahil sa isang pusa. Yung trabahong inirekomenda ko, di mo makukuha yan mag-isa. Beauty consultant. Di ba gusto mo ng pabango? Doon, may mga sikat na pabangong di mo pa nakita. 1 buwan pa lang kami ni Ramon. Pero, higit pa siyang mas nakakaintindi sa akin kaysa kay Benji. At mas nagpapahalaga. Masyado ba akong seryoso kanina, kaya ka natakot? Ramon, bakit ang bait mo? Dahil ikaw ang karapat-dapat sa kabutihan ko. Anong sabi mo? Di ko narinig. Ha? Sabi ko, gabi na. Magpahinga ka na. Punta ako sa palengke ng pampalasa ngayon. Kailangan ko pag-aralan ng mga pabango galing sa hayop. Kundi, sa paligsahan sa susunod na buwan, siguradong magat ako. Ang anak kong si Lo, may talento sa paghalo ng pabango mula pagkabata. Tiwala si nanay sa'yo. Sa pambansang paligsahan ng pabango sa susunod na buwan, tiyak na mananalo ka. Sige po, sa utos niyo, susunod po ako. Benji, narinig mo ba? Sasali si Mary Lou Santos sa pambansang paligsahan ng pabango. Huwag mo kong sisihin, binabalaan kita. Nung nakabingwit lang siya kay Ramon Santos, dami na niyang ginawang gulo sa atin. Kung papayagan mo siyang sumali sa paligsahan, lalo kanyang maliitin. Eh di wag natin siyang hayaang sumali. May plano ka? Miss Santos po ba? May box po ng pampalasa. Kailangan po ninyong pumirma. Wala po akong biniling pampalasa. Pero kayo po ang tatanggap. Pakilabas mo para kunin. Nasa labas na po ako. Nasaan ka na? Sandali lang po. Ibibigay ko na po agad sa inyo. Lou. Benji. Anong ginagawa mo rito? Lou, alam ko, hindi ako naging mabuti noon. Alam ko na ang mali ko. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Uwi na tayo. Magpakasal na tayo. Benji, wala na tayong relasyon. Huwag mo na akong guluhin. Bakit ang tagal bumili ng delivery? Boss Ramon, kanina sa labas, may nakita akong babae na sinakay sa van. Mukhang si Lou. Ano? Trace niyo agad ang number ng asawa ko.
Bantayan mo si Lo. Kidnap to. Pag tumakas yan, lagot tayo. Huwag kang mag-alala. Pag tumakas yan, babaliin ko binti niya. Benji! Bitawan mo ako! Kidnap to! Krimen to! Alam mo ba? Sabi mo nga, kidnap to. Paano ka namin pakakawalan para mag-report ka? Benji, bitawan mo ako. Pagbibigyan kita kahit ano. Basta, makawalan mo ako ngayon. Di ako magsusumbong. Kaya mo pang bumawi. Lo, wala akong hinihingi. Basta, manatili ka lang sa tabi ko. Balik tayo sa dati. Ililipat ko pa ang nanay mo. Magkakasama tayong pamilya. Huwag mong galawin ang nanay ko. Kapag ginalaw mo ang nanay ko, di ka palalampasin ni Ramon Santos. Ramon Santos pa. Kahit sino pa ang dumating, di ka na maliligtas. Ben, alam ko. Di ka ganyan kasama. Makinig ka. Bitawan mo ko. Pang-ako. Di ko ipapahabol to kay Ramon Santos. Huwag kang makinig. Si Ramon Santos pa rin ang nasa isip niya. Minamaliit ka lang niya. Marilu Santos, bakit ang pasaway mo pa rin? Sabi ko, sumama ka lang sa akin pa uwi at alagaan kami ni tatay. Pero bakit ngayon? Si Ramon Santos pa rin ang nasa isip mo. Huwag mong kalimutan. Tandaan mo, tayo ang magkapareho. Baliw ka talaga! Ayokong maging katulad mo. Lalo, ayokong makasama ka. Sigo! Ramon! Tulong! Bitawan ang asawa ko. Boss Ramon, bakit kayo nandito? Hey! Hey! Punta ka na sa venue. Dito. Ako nang bahala. Ngayon, ako naman ang magbabayad sa inyo. Mari kami. Emily Benji, mga tauhan, halagaan niyo silang mabuti. Tapos, dalhin sa kulungan. Judge, patapos ng oras. Di pa ba tayo magsisimula? Oo nga. Di pwedeng dahil wala si Marilu Santos, di na tayo maglalaban. International competition. Pag wala si Marilu Santos, kusa siyang sumuko. Bakit niya tayo pinaghihintay? Judge, simulan na ang laban. No, bakit wala ka pa? Simulan na ang laban. Teka lang! Handa na si Marilu Santos. Na-late si Marilu. Dapat i-disqualify siya. Oo nga, pinaghintay niya ang lahat ng oras natin. Hindi na dapat siya hayaan na sumali. Nakidnap ako sa labas ng venue. Takabawi ko lang. Ano? Kita na. Totoo ba yan? Saksi ako. Ako ang nakakita kay Marilu na itinulak sa van at sinabihan ang pamilya niya. Contestant Marilu, may rason ng patalate niya. Inaanunsyo ko. Mananatili siyang qualified. May reklamo pa ba kayo? Inaanunsyo ko, ang pambansang paligsahan ng pabango ay opisyal ng magsisimula. Unang bahagi, pagsusulit sa pang-amoy. Amuyin ang mga nasa harap ninyong mga puro sangkap at isulat ang pangalan, pinagmulan, at tatanian nito sa sagutang papel. Pangalawa, memory test sa amoy. Amuyin ang mga nasa harap ninyong halong pabango at isulat ang sagot sa sagutang papel. Pangatlo, pagsasanay sa paghalo ng pabango. Sa itinakdang oras, gamit ang mga sangkap, gumawa ng pabangong naayon sa tema. 30 minuto lang.
Okay. Tapos na ang oras. Inaanunsyo ko. Kampiyon ng pambansang paligsahan ng pabango, Marilu Santos. Salamat. Congrats, Master Marilu ko. Bakit si Marilu ang kampeon? Oo nga. So alam ko, dati, hindi po siya nagtrabaho bilang eksperto sa pabango. Paano siya naging kampeon? Sa ulang at ikalawang bahagi, may mga mali ang bawat kalahok. Tanging si Marilu Santos ang walang mali. Pero bilang eksperto sa pabango, ang praktikal na gawa ang pinakamahalaga, di ba? Bawat isa sa inyo ay tiniyang amoy na parang templo. Pero nakalimutan nyo, di lang sa templo galing ang Zen. Mas galing ito sa kalikasan. At sa pabango ni Marilu Santos, may tatahimikan ng natural na Zen. Kung may iba tayong opinyon, lumapit at amuyin nyo. Tingnan ko. Miss Marilu, kung okay lang sa inyo, gusto ko po kayong magtanong tungkol sa paghalo ng pabango. Siempe. Kasalanan mo tong idea mo. Ayan, tuloy. 15 araw sa kulungan. 50,000 pinalabas lang tayo. Nung sinabi kong dukutin si Marilu, pumayag ka rin. Sabi mo, dukutin din ang nanay niya. Ma, naalala ko lang. Nakalimutan ko ang pabango ni Mang Ernesto. Ganito, mauna ka na sa klinika. Babalik ako agad. Sige. Marilu, ang kapal mo magpakita. Di ba pumayag ka na di magsumbong? Marilu, kasalanan mo. Kaya kaming mag-ama si 15 araw sa kulungan. 50,000 ang multa. Tandaan mo, ikaw magbabayad niyan. Kinidnap nyo ho. Ako pa sinisisi nyo? Makinig kayo sa akin na yon. Ako ang manghihingi ng bayad. Sugot! Kalma lang. Siya muna. Tapos ikaw. Walang palalampasin. Hayop ka na, walang modo. Sinaftan mo ko? Muntik ko nang malimutan. Inapi mo pang nanay ko. Kaya babawi ako para sa kanya. Tulong! Mahawa ka naman. Mon, masamang balita! Asawa mo sa Getnan Village, nag-aaway! 2 lalaki kalaban! Bilis, tara na! Kumusta si Lou? May sugot ba siya? Nanghihina ang kalaban nung dumating ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo siyang apihin. Isa laban sa 2! Bilis! Tara na, baka maapakan siya. Ate, paulit-ulit niyong ginugulo ako. Akala niyo ba madali akong apihin? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung madali ba kong apihin. Lou, Hey pa. Matandang Santos, may bipolar si Marilu. Sinong makita, sinasaktan niya. Huwag mong hayaang ang ganitong tao pumasok sa inyo. Grabe, ang galing pala ni Lou. Di na ako takot na may manakit sa akin. Lou, ako na ang bahala sa mga basurang yan. Baka masugatan ka. Lou, di ba sabay kayo ng nanay mo? Asan siya? Na-focus lang ako sa kwenta. Nakalimutan kong mauna siya sa klinika. Tara, puntahan na natin. Sige, Tara. Lou, huwag mo na akong masahin. Pagod ka rin na yung araw. Sabi ni Mang Ernesto, dahil bumabalik na ang pang-amoy mo, dapat mas madalas mo masahin ang ulo mo para i-stimulate ang utak mo para tuluyang bumalik ang pang-amoy mo. Pag gumaling ka na, tapos na rin ang usapan natin.
Anong ibig mong sabihin? May usapan tayo, di ba? Pinahanap mo si Mang Ernesto para gamutin ng nanay ko at babalik ko ang pang-amoy mo. Paano kung sabihin kong pahabain ang usapan natin? Marilu Santos, ikaw ang lunas ko. May gusto na ako sa'yo. Kaya, pwede bang pahabain ang usapan natin? Pero, di ako bagay. Wala yung bagay o hindi. Gusto ko lang malaman kung gusto mo ko. Kung hindi mo ko gusto, tulak mo ko. Lou, ang bango mo, parang amoy pusa. Nakaka-relax. Lou, Bakit, Mon? akala ko wala ka. Bakit ang aga mo? Sabi ni Master Lani Cruz, ang pinakamalaking pabango sa San Pedro City, gusto akong kunin bilang puno ng panhalo ng pabango nila. Mag-uusap daw kami ngayon. Maganda yan. Hatid na kita mamaya. Wag na. Susunduin ako ni Master Lani Cruz. Lou, medyo traffic dito. Mauna ka na. Parating ako. Sige, wag magmadali. Marilu Santos, bakit ikaw? Dito. Hello, ako si Mary Lou Santos. May appointment ako. Sige. Teka, anong klaseng kumpanya ba tayo? Na kahit sinong dumating papasukin, basta may appointment. Marilu, binigyan kita ng chance noon na maging sales lady. Pero ayaw mo. Bakit? Gusto mo bang mag-isa na mag-interview sa kumpanya namin? Asa ka pa? Rekomendado ako ni Master Lani Cruz. Pati check naman ang appointment ko. Sige. Hindi kahit sino ang tinatanggap namin. Kahit sino pa ang nag-recommend. Sabi kong bawal siya. Ngayon, hindi siya makakapasok dito. Supervisor Benji, paano kung magi-interview po siya? Lalong bawal siyang pumasok. Ang ugali niya, alam ko na. Tungkol sa paggawa ng pabango, wala siyang alam. Kaya lang niyang gumawa ng mga cheap na handmade soap. Huwag na siyang i-interview. Hindi siya qualified sa requirements natin. Marilu Santos, umalis ka na sa kumpanya namin. Benji, inimbita ako ng boss nyo. Respeto ka naman sa akin. Benji, inimbita ako ng boss nyo. Magpakita ka ng respeto. Isang vendor ka lang. Imbitahin ka ng boss namin. Marilu, tingnan mo. Supervisor na ako ng kumpanyang to. Di kita papasukin. Ngayon, di ka makakapasok dito. Benji,
Ipapalayas mo ko? Siyempre. Maliban kung lumuhod ka sa akin na yon, baka sakaling bigyan kita ng chance sa interview. Sige. Alis na ako. Sana di ka magmakaawa na bumalik ako. Sige. Lou, ang bilis naman! Di pa nga ako nakapasok. Yung supervisor nila, pinalayas na ako. Taka lang! Boss Jacob! Ang yabang ng supervisor niyo, ah! Pinapunta mo si Miss Mary Lou. Tapos ang supervisor niyo, pinalayas niya agad. Ganyan ba kayo kinasaya? Master Lani Cruz, may maling akala lang to. Sandali lang po. Papunta na ako. Lou, gusto mo pa bang makita si Boss Jacob? Kung ayaw mo, umalis na tayo. Nandito na tayo. Kita na natin. Naku! Pasensya na po. Sobrang pasensya na po. President Jacob, bakit po kayo nandito? Tabi, huwag kang humarang. Aasikasuhin ko si Miss Mary Lou. Naku. Master Lonnie Cruz, Miss Mary Lou. Master Lani Cruz, Miss Mary Lou, kasalanan ko po. Nakalimutan kong sabihin. Mga tauhan ko, baka may maling akala. Bigyan niyo ko ng isa pang tsansa. Sa loob na tayo. President Jacob, si Mary Lou Santos. Manluloko lang yan. Huwag niyo siyang payagan mag-interview. Benji, anong ibig mong sabihin? President Jacob, si Mary Lou Santos, ex-girlfriend ko. Wala siyang alam sa paggawa ng pabango. Wala talaga. Di siya pwedeng mag-interview dito. Boss Jacob, mukhang ang supervisor niyo ayaw sa akin. Wag na lang siguro natin pag-usapan. Benji, walang hiya ka! Sinong nagpapahiya kay Miss Mary Lou? Si Miss Mary Lou ay kampeon ng pambansang paligsahan ng pabango. Pinapunta ko si Miss Mary Lou para maging puno ng paghalo ng pabango. Kampiyon ng pambansang paligsahan ng pabango? Puno ng paghalo ng pabango na si Mary Lou Santos? Imposible. Supervisor ng kumpanya? Oh, Benji, kaya pala ginalit mo si Miss Mary Lou. Kaya siya umalis. President Jacob, maling akala lang po. Maling akala. Di ko po alam na kampeon ng paligsahan si Miss Mary Lou. Anong maling akala? Benji, tanggal ka na. President Jacob, huwag niyo kong tanggalin. Di ko pwedeng mawala ng trabaho. Paano kami ng tatay ko mabubuhay sa San Pedro City? Pag nawala to, ha? President Jacob! Lou, alam kong mabait ka. Pakiusapan mo si President Jacob na huwag akong tanggalin. Please. Benji, wala na tayong relasyon. Bakit kita tutulungan? Alice! Master Lonnie Cruz, Miss Mary Lou, sa loob na tayo. Marilu Santos! Bakit mas maayos ang buhay mo? Pinawalan mo ko! Idadala kita sa impyerno. Idadala sa impyerno! Baliw ka ba? Di mo ba ako nakikita rito? Di na tayo asenso sa San Pedro City. Bakit ka pa nagmamalaki? Anong nangyari? Anong di na-asenso sa San Pedro City? Nanalo si Marilu Santos sa paligsahan. Kinuha siya ni President Jacob bilang puno ng paghalo ng pabango. Ginalit ko siya. Wala na akong trabaho ngayon. Ano? Si Marilu Santos na? Malanding yun ulit. Wala na akong trabaho at kita ngayon. Ang mahal pa naman ng upa natin. Di ko na mababayaran ng upa ngayong buwan. Anong gagawin ko? Kundi umalis pa! Hindi pwede. Di natin palalampasin si Mary Lou Santos. Sinira niya ang magandang buhay natin. Di rin natin siya hahayaang maging masaya.
Ha? May plano ka? Di ba may picture ka kay Marilu Santos? Humanap ng malaswang video at ihip sa mukha niya. Tingnan ko lang kung ang boss mo ay tatanggapin ng isang malandi bilang puno ng paghalo ng pabango. Sige pa. Marilu Santos, humanda ka. Ang makuha ang kampeon sa pabango, Miss Marilu Santos, na sumali sa amin ay isang malaking biyaya sa kumpanya. Miss Marilu, sa ngalan ng kumpanya, tinatanggap ka naming bilang puno ng paghalo ng pabango. Di karapat-dapat si Marilu Santos na maging puno ng paghalo ng pabango. Isusumbong ko! Ang totoong pagkatao ni Marilu Santos ay isang babaeng bayaran. Nasa akin ang ebidensya na bayaran siya. Ang isang taong lumalabag sa batas na tulad niya ay di karapat-dapat maging puno na paghalo ng pabango. Mapapatunayan ko rin na pinainom ni Marilu Santos ng gamot ang anak ko at banta ang idedemanda ng rape kaya siya naging girlfriend ng anak ko. President Jacob para sa kabutihan ng kumpanya ang anak ko, kaya niya pinalaya si Marilu Santos. Tingnan niyo to! Walaking balita to. Rusty pala ang kampeon sa pabango. Tingnan nyo! Si Marilu Santos to! Asawa pa siya ni Boss Ramon. Di ko akalain. Rusty pala asawa ni Boss Ramon. Benji, sinisiraan mo ko. Sinisiraan? Ebidensya tong mga litrato. Marilu Santos, isa kang malandi. Kalma lang. Ako na ang bahala. Mga veteranong media kayo rito. Di niyo ba napapansin na halatang AI ang litratong to? Oo nga, ang lala ng posisyon ng leeg. Deform ang background. Ang sama ng taong to, gumamit ng AI para siraan si Miss Marilu. Tuhanan niyo siya ng litrato. Huwag niyo kong picturan. Benji, sa paninira mo sa asawa ko, saka na natin pag-usapan. Pero sa pagnanakaw mo ng pondo, tingin ko si Boss Jacob ay gusto ka ng panaguting na yon. Boss Ramon, patawad po! Boss Ramon, patawad. Hali kayo, hulihin si Benji. Tumawag ng pulis, kasuhan siya. Boss Ramon. Hindi niya siya pwede hulihin. Bawal makulong ang anak ko. Sandali. Sige na. Sabihin mo. Kung tatawag kayo ng pulis, isama niyo na rin ako. Itong si Tatay Ben itong mga nakaraang taon, nang malabo ang isip ko, ilang beses niya akong ginahasa. Tatawag din ako ng pulis para hulihin siya. Huwag niyo siyang pakinggan. Sinungaling yan. May demensya yan. Di dapat paniwalaan ang sinasabi niya. Ang demensya ko, matagal na nagamot ni Professor Ernesto. Paninindigan ko ang bawat sinasabi ko ngayon. Kung ganon, dalhin din itong si Tatay Ben sa presinto. Sarah! Bitawan niyo ko! Huwag niyo ko hawakan! Miss Marilu, pasensya na po. Kulang ang paghahanda ko. Tuloy na ba ang pirmahan? Sige, sige. Tara! Maganda ang kasunduan! Sige.